Network Entertainment. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya ayan na, ginawa ng podcast, ang Tambalan. Hey! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast. Kwentong mga sugat ng kabataan. Ay, ang dami natin dyan. Dami kong, di ba sabi nga, daming 25 sa binti eh. Oo. Madaming, sugat ba? Di ba sugat? Oh, pwede din. Hindi, lahat naman yun eh. Lahat naman yun. Whether nakikita talaga na sugat, or yung sugat na emosyonal, o sugat na kakulangan. Sugat din yun. Akala ko sugat sa mukha. Ang dami kong kikwento. Ako din madami. Dami ko ebidensya ng pagkakadapa. Yung alam mo talagang batang tumatakbo sa labas, ganun. Ayan. Mga sugat ng kabataan nga ba? Meron ka rin ba nito? Abangan sa ating panibagong kwento. Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Jane. 25 years old at isa sa marami ninyong tambalanistang maagang lumaban sa buhay. Sumulat ako sa inyo para humingi ako ng payo. Bunso po ako sa 3 magkakapatid, pero yung 2 nakatatanda solve na sa daily routine nila. Gigising, kakain, at magse-cellphone lang buong maghapon. Okay lang sa mga magulang ko na hindi sila magtrabaho basta sama-sama kaming lahat sa bahay. Naiintindihan ko naman na walang magulang ang gustong malayo sa anak. Pero pakiramdam ko, nasa loob kami ng kahon. Nakakasakal. Pagdating ko ng college, nagtrabaho ako ng part-time para matustusan namin ang mga pangangailangan sa araw-araw. Ramdam ko na kailangan nila ako. Ako na ang inasahan ng lahat. Dahil kailangang unahin ang araw-araw naming pagkain, second year college lang ang natapos ko. Nagtrabaho ako ng full-time sa isang tindahan. Nung una ayaw nila mag-stay-in ako. Di kalaunan, pumayag na din sila. Dumating sa punto na hindi na nila ako kinukumusta at kinukontak na lang kapag may kailangan sila. Hindi din sila nagpapasalamat sa natatanggap nila mula sa akin. Isang araw hindi na kami pinayagang mag-stay-in sa trabaho. Dahil malayo ang bahay namin, nagrenta ako ng apartment. Takot ako mag-isa kaya nagsama kami ng boyfriend ko. Para hindi na magrenta ng malaki, nag-ipon kami at nagpagawa kami ng maliit na bahay na malapit sa pinagtatrabahuhan namin. Kaso, saka naman ako natanggal sa trabaho. Hindi ko masabi sa mga magulang ko dahil ako lang ang inaasahan nila. Gusto ng boyfriend ko na sa halip na maghanap ng bagong trabaho, tapusin ko daw ang pag-aaral ko. Iba daw kasi talaga ang nakatapos. Mas makakatulong daw ako sa pamilya ko. Sabi ko sa parents ko babalik ako sa pag-aaral kaya hindi muna ako makakapagbigay ng malaking halaga. Ang gusto nila, sa bahay ako tumira habang nag-aaral. Ayoko kasi ang layo naman ng bahay namin sa school. Tambalan, tama ba itong direksyon na gusto kong tahakin? Hindi ba masama na mag-pause muna ako sa pagtulong sa pamilya ko at unahin ko muna ang pag-aaral ko? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Jane.
Hi, Jane! Parehas din ang topic kahapon, no? Yung pagtulong sa mga magulang, ganyan. Pero parehas na hindi. Kasi ito si Jane ay single, wala pang sariling pamilya, tapos may dahilan din kung bakit yung tulong sa mga magulang at sa mga kapatid medyo magbabawas. Wala pong mali sa pagdagdag ng edukasyon. Yun lang ang masasabi namin sa iyo, Jane. Walang mali sa gustuhin mong makatapos ng pag-aaral para mas okay. Kaya nga 'di ba, ito lang naman reklamo ng mga kaibigan ko, mga Marshi partner, mga Beshi Wap, di ba? Mga reklamo nila tungkol sa tungkol sa mga Beshi Boom Boom Lay, mga Beshi Wapalay, ganyan. Mga reklamo nila sa, di ba yung nadagdag yung umabot ng grade 12, ganyan. Kasi para daw pag natapos yun, pwede na makapaghanap ng trabaho, ganyan, kahit hindi na makapag ilang years ng college, ganun. Ang reklamo ng mga Beshi Wap ko partner, talagang walang ganun. Hindi naman, pero mas malaki pa rin ang puntos kapag ka nakapagkolehiyo. So, hindi yung sinasabi nila na makakapagtrabaho na agad. Meron naman, oo, madami namang natatanggap. Pero syempre, iba pa rin yung nakatapos ng 4-year course. Iba pa rin yung nakapag-college, diba? So, yun yung gusto namin sa'yo sabihin, Jane, na tama, nakapagtrabaho ka, nakaabot ka ng 2nd year college lang, pero nakapagtrabaho ka. Pero walang masama kung tatapusin mo kasi mas malaki din talaga yung opportunities kapag ka nakatapos. Correct. Diba? At hindi pagiging selfish yun. Ito eventually, kapag ka mas malaki na ang kita mo kasi nakatapos ka ng pag-aaral, edi mas pakinabang din naman sila. Diba? Ganun. But, huwag ka mag-alala kasi meron kang 2 nakakatandang kapatid eh. Mabuti man lang kung sa sitwasyon mo, ang hirap kasi nanay mo na lang mag-isa. Ganun, walang ibang tutustos, ikaw lang. Eto, meron kang 2 kapatid na walang ibang ginawa kundi mag-cellphone buong araw. Pwede naman mag-cellphone buong araw pero gagamitin yung cellphone para mag-online selling. Gagamitin ng cellphone para kumita ng pera. Correct. Para kung talitalinuhan na bantayan yung stock market, kanya melatik, ganyan. Para again kumita ng pera. Tama. So pwede. Ang sa amin talagang go na tapusin mo yung pag-aaral mo. Correct. Unahin mo yan. Ano yung tanong mo? Actually, mali na yung tanong mo. Tama po ba itong direksyon? Wala magsasabi sa yung mali yan. Correct. Walang magsasabing mali yan. Kaya hindi ka dapat nagtatanong na tama po ba ito? True. Doon ka nagkamali. Diba? Sa tanong mo. Kasi pag may nagsabing... Non-negotiable yan. Correct. Pag may nagsabing mali ang direction mo, yun yung mga tamad mag-aral. Yun yung mga wala ng pangarap. Ganun. Non-negotiable yun. Yung bigyan ka ng... magkaroon ka ng pangarap na makapagtapos sa pag-aaral at yung mabigyan ka rin ng oportunidad na makapag-aral. Iba yung nagagawa sa buhay ng isang tao, sa isip, 'di ba, sa emosyon, sa buong pagkatao ng isang tao kapag ito ay nakapagtapos ng pag-aaral. Correct. Iba yung growth. Iba. At iba yung opportunities pati. Yes. 'Di ba yun yung sinasabi natin, partner, na parang yung reklamo ng mga beshi, mareklamo ng mga marshi natin na hanggang grade 12. Correct. Para daw makapag-work na agad. Hindi lahat ng kumpanya ay open sa ganun lang eh. Tama. Hanap pa din nila yung nakatapos talaga ng college. Iba pa din eh. Totoo yun, yung sinasabi ng mga matatanda, ito ay lisensya mo o pasaporte mo para sa mas maayos na kinabukasan. Totoo po yun. Diba, iba yung opportunities na naghihintay sa mga taong may pinag-aralan. Hindi dahil meron silang diploma or certificate. Iba rin kasi yung nalalaman nila. Correct. Iba yung diskarte nila. Iba na yung takbo ng pag-iisip nila. Yes. Kasi kumbaga, habang nasa school sila, natitrain sila eh. Napapolish sila. Correct. So, go ka dyan. Ipagpatuloy mo yun. Ang maganda dito, masipag ka naman. Matulungin ka, ginagawa mo lahat ng effort. Magbabago din ang lahat. Totoo diba? yun. Akala lang natin parang hanggang dito na lang ba talaga ako? Nahirap. Hindi. Magbabago din ang lahat. Masihirap ka. Charot. Masihirap ang buhay. Mas ma-realize mo, mahirap pala talaga. Kasi dami mo nang alam, na-acknowledge mo tuloy. Samantalang hindi mo to alam, may chill ka lang.
Nung nagkaroon ka na maraming kaalaman, mas mahirap pala, complicated pala buhay. Yun talaga yun. Mas mahirap talaga. Hindi yan forever yung nararanasan mong paghirap. Ang dami pong kwento ng success, ha? Ang dami pong kwento ng nagbago na yung kanilang buhay, naging nakaluluwag-luwag na. Hindi man katulad ng iba na talagang naging yayamanin, 'di ba? Pero naka-experience na rin ng ginhawa, 'di ba? Dadaloy din ng grasya, dadaloy din ng ginhawa para sa iyo, basta wag ka mawawala ng pag-asa. And go. Tama. Go lang, iaral mo 'yan. Itodo mo 'yang pag-aaral mo na ganyan. Panghawakan mo na yung mindset na 'yan, Jane. Kasi hindi lahat ng tao pwedeng ma-acquire kaagad yung ganyang klase ng mindset. Tama. Anong mindset yun? Yung may goal ka, may Correct. growth mindset. Tama. Kasi may mga kakilala kami at marami din yung mga tao na kakilala namin na fixed yung mindset. Meaning, ito na yon. Wala na, hindi mahirap lang talaga kami. Hindi na ako aasenso. Okay na ako ng ganito. Importante kumikita. 'Di ba, fixed mindset? Kumbaga hinayaan na lang nila na ganun yung takbo ng buhay nila. Wala din naman masama doon. It's their option. It's their choice. Correct. Wala masama doon. No judgment. Kaya lang, syempre, kung papipiliin tayo kasi sa dalawa Tama. at bibigyan ka ng pagkakataon, dun tayo sa may pagkakataon na mag-grow tayo. Correct. So, bibigyan din natin yung sarili natin ng chance to level up. Yan. Diba? Para maging maluwag-luwag naman tayo sa buhay natin at hindi na natin ma-experience yung hirap ng buhay. Kasi marami sa atin ganun yung we feel sorry for ourselves na parang pa-victim na lang lagi. Oo, ganun. Correct. Mahirap talaga buhay. Ganito na lang ako, tatanggapin ko na lang. Kumbaga, sa isang batang nadapa o sa isang taong nadapa ka na nga, humilata ka pa. True. Diba? Nagpatapak ka pa. Oo, diba? Nadapa ka na nga, humilata ka na lang, naglupasay ka pa. Ganun tayo eh. Marami sa atin ganun, ha? Pwede namang bumangon. Yes. Pwedeng makahanap ng ibang oportunidad. Paggalingin yung sugat. Tama. Diba? Pwedeng tumakbo. Yes, yun dapat ang mindset. Yun yung sinasabi natin na growth mindset. Nadapa ka na, babangon ka. True. Hindi yung tipo nadapa ka na, aray ko, higa ka pa rin. Yung hihilata mo pa yung sarili mo na parang aray ka. Correct. Na parang Diba? wala na talagang pag-asa. Ito na lang, forever na lang akong sugatan at nadapa. Yan. Hindi. Ayoko nang diba? Kawawa naman ako, may sugat ako, aray, ang sakit-sakit. Pero totoo Pag naman. yung mindset mo, mabagal yung growth. Correct ka. Pero totoo naman, partner, na masakit. Oo. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi nagagaling. At wala nang pag-asang bumangon pang ulit. Diba? Totoo. So, sa mga nadapa, bumangon ka na dyan. Tama yung babangon ng hindi ka nasaktan. Oo, ganon. Diba? Laban lang. So ito, Jane, yun yung gagawin mo. Laban lang. Ilaban mo yung pag-aaral na yan at walang masama. Yes. Tama yung direksyon na tatahakin mo. At ang maganda dito, ulitin lang namin, magbabago yung sitwasyon mo. Hindi sa lahat ng oras ganyan na parang hirap na hirap, hikahos na hikahos. 'Di ba? Dadating din ang panahon ng pagdaloy ng grasya at ginhawa. Yes. Gano'n na. Alam mo, kahapon meron akong realization. Nung pagsakay ko ng sasakay namin, yung dalawa kong anak, kumakain sila ng nag-take out nag-drive-thru yung asawa ko ng Burger King. Tapos bigla lang sa akin, parang biglang yung puso ko partner lumaki. Kaya kailangan ko na, yung puso. Parang lumaki siya. Kailangan ko ng magpa-doktor talaga. Charot. Parang nag-swell yung heart ko. Kasi bigla lang nag-flashback sa akin. Yung, dati kasi, meron kaming nakatira ako sa Samat Street, Mandaluyong City. Ayan. Shout out. Shout out sa mga taga Alam mo, feeling ko talaga nagkalaro na tayo. Feeling ko kasi sa tagal Kalbayog na, diba? Sa Kalbayog, Samat. Yan. Feeling ko nagkalaro na tayo eh. Yan. So, dyan ako lumaki. Ikaw yung nakitaan ng panty minsan talaga. Tapos pinag-usapan namin lagi after. talaga ako nagpapakita ng panty pag luksong tinik. At ikaw din nakita namin walang panty nung nakaraan. Lagi ko talagang ginagawa yung pag nag-Chinese garter. Charot! Baka sabihin ng mga kalaro ko dati. Pasilip pala. Etchusero tong pasilip na to. So, dun sa Samat, ayan. Tapos sa kabilang street, Kalbayog nga yun, yata talaga yun. Kalbayog, Samat. Oo, meron diyang sikat na doktor. So, parehas kami ng school na pinag-aaralan ng anak ng doktor. Okay. So, yung mama ko bilang mabait kasi yung nanay ko eh. Talaga. Malumanay. Kabaligtaran mo. Okay, parang hindi ko nanay. Kaya kung nakilala yung tatay ko, malamang sa tatay ko talaga nakuha ang lahat, diba? So, malumanay. So, ito yung mga tipong, tapos, in a way, single parent kasi nga, diba, yung tatay ko ay na-stroke at an early age. So, yung nanay ko talaga yung talagang nagkakayod. So, siya yung tipong yung kahahabagan kasi ang bait. So, sinasabay kami.
Doon sa kotse nung doktor, yung pag-ihatid sa school, sabay-sabay kami. Tapos, lagi ako natutuwa, partner, manghang-mangha ako. Kasi pag uuwi sila, galing, kunyari, susunduin, tapos makikisabay na naman kami kasi magkabilang street lang di ba? Pwede kaming magpa-drop off somewhere. Mga ako natutuwa ako kasi lagi silang parang dadaan ng grocery o kaya bibili ng chichirya o kaya bibili ng something tapos kakainin nila sa sasakyan. Tapos tumatak yun sa utak ko na sabi ko pag ako nagkaanak gusto ko ganito din na tipong pagka gusto nilang noong time na yun parang di pa yata uso drive-thru. Parang wala pa drive-thru nung araw. Pero parang in my mind, sabi ko, pag ako nagkaroon ng anak, magiging, kumbaga sa utak ko, magiging nakaluluwag-luwag din ang ang buhay ko, ang lahat. Na dadating din yung panahon, hindi ako makikisakay na. Pangalawa, yung mga anak ko, kahit... na yung magpapasakay. Well, yeah. Natupad din naman yun. At mas nag-enjoy ka. Nang maraming sumakay? Alin? Diba? Na ako na din... Actually, totoo din na ako na din nagpapasakay. May sumasabay na din sa akin, yung mga ganon. Tsaka, higit sa lahat, yun talaga yung biglang na memory sa akin kahapon. Nung nakita ko silang kumakain sila, tapos enjoy sila dun sa burger nila, na parang, pangarap ko to nung bata ako na pagka nagkaanak ako, gusto ko, pag umuwi sila galing ng school, kung gusto nilang bumili, makakabili sila. Parang ganun. So, ibig sabihin, ang point ko lang dito, Jane, pwedeng magbago ang lahat. Totoo diba? yun. So, nag-flashback din sa akin, partner, yung, syempre may bayad yung school bus, di ba? Pero dahil yung school bus na yun, dati tumatakas, di ka naman nagbabayad dati. So, hindi siya issue dati sa'yo. Hindi kami may bayad ang school bus. So, alam namin sa sarili namin na hindi namin afford yung school bus. So, dahil ngayon nanay ko ay mabait. So, yung school bus na yun, partner, dumadaan siya sa may street namin kasi merong dong sinusundo. Okay. So, dahil kami ay mabait, sinasabay kami kahit walang bayad. Sorry na po. So parang, alam mo yung ganun, so na-experience ko mag-school bus. Ngayon po, napagtanto nyo na po, kaya pumasikip yung bus ng mga bata noon. May mga bata pong sumakay na walang bayad. Ayan, may mga kolorum po. Hindi payatot naman ako noon. So hindi naman ako masyadong halata. So yung mga ganun, na biglang nag-flashback sa akin, na dati nakikisabay lang pala ako ng school bus kahit hindi ako nakabayad. O di naman kaya sa jeep, kalahating puwet ko lang sinusuot ko. Yung inuupo ko kasi para hindi kumpleto yung bayad. Mga ganun. Pero yung pala, dadating ang panahon ng ginhawa. Kala ko ng panahon na yun, hanggang ganun lang Pero kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Dadating din ang panahon ng ginhawa at dadaloy din ng grasya. Tama. Kapit ka lang, Jane, ha? Alam mo, ito po kwento ng mga flashback Mapapa-flashback ka sa mga dati, ganito lang parang ganun. Tapos, ganito pwede ko na palang gawin. May ganun siyang hampas ng realidad sa akin kahapon. Kaya parang thankful din ako. Hindi, alam mo yun, kung i-allow ni Lord maging mas mayaman pa ako or maging sobrang yaman ako, edi thank you very much. Pero yung na-achieve ko lang yon na at any given time, galing sa school, kakain sila ng Burger King or makakapag-drive-thru sila. 'Di ba? Ano na yun senyales yun ng nakaluluwag-luwag. Kahit pa paano, 'di ba? So magbabago ang lahat. Kaya kung ikaw ay nasa yayamanin, nakaluluwag-luwag, enjoyin din, mag-ipon, magsube, ganyan kasi hindi rin lagi. Ganun. At kung ganyan naman katulad ni Jane na parang hirap na hirap, ano ba, mag-aaral ba o magtatrabaho, alin ba ipaprioritize ko? Huwag ka din mag-alala, hindi rin forever yung magiging sitwasyon mo. Go lang ng go, laban lang ng laban. Fight! Bawal po ang mahinang nilalang. Bawal ang mahinang nilalang sa pamilyang ito. Tama, diba? laban lang ng laban. Yes! Ito yun, basta panghawakan mo lang yung idea na things are changing. Diba? Kung ano yung hirap na pinagdadaanan mo ngayon, hindi forever yan. Totoo, hindi yan forever, in the promise. same way, kung ano man yung happiness na na tinatamasa mo ngayon, hindi rin permanent, hindi rin pangmatagalan yan. Correct. So pag nakita natin yung idea na yon, nanamnamin mo yung oras na masaya ka, 'di ba? At makakampante ka dun sa oras na balisa ka. Kasi kung malungkot ka, balisa ka, kasi sinasabi ng brain mo, hindi, mawawala din to, lilipas din. Kasi mangyayari naman talaga yon. Correct. Dadating yung araw, wala na lang siya. Or baka ang tindi ng iyak mo, tas naakala mo parang you're on the verge of giving up. Buti na lang hindi ka nag-give up kasi
wala naman pala na masamang nangyari. Totoo. Parang ganun, yun din yung product of overthinking. Yung in-overthink na natin lahat. Naku, ang dami ko pong ganyan, mga kabisyo, na ang dami kong in-overthink na wala pong nangyaring ganun. 'Di ba? Kasi at lahat yun ay diba, umikot lamang sa isipan mo at hindi naman nangyari sa totoong buhay. correct. Maraming diba? ganun ha. Ganun. So, para kay Jane, panghawakan mo lang yung idea na, di ba, you have that goal, di ba, to finish your studies. Panghawakan mo lang yan. Ibig sabihin na gusto mong mag-grow. Correct. Kailangan hindi mawala yung fire na yan, yung motivation mo na yan, yung determination na makapagtapos ng pag-aaral. Tama. So, importante nandyan na. Ang mahirap na wala pa. Di ba? Yung hindi never pumasok sa isip mo, hindi mo in-acknowledge o hindi mo na-recognize yung value ng education, yun yung mahirap Na parang, okay na ako ng ganito. 'Di ba? At least ngayon, nasa isip mo na, hindi, mag-aaral ako. 'Di ba? Para maging okay ang mga bagay pagdating ng panahon. Tama. Ang daming opportunities na ibibigay sa'yo ng education. Correct. Totoo yun. Totoo. Iba talaga. Kaya, sana tanggalin na yung grade 11 and 12. Tapos rekta na ulit ng college. Kasi, yun talaga yung nahanap. Although kung talagang hindi kaya, yun nga, nabibigyan naman talaga ng opportunities yung hanggang senior high ba ang tawag? Parang gano'n. Nabibigyan naman din talaga na sila ng oportunidad. Hindi lang talaga mas marami. Iba pa rin yung talaga nakatapos. Correct. Parang Or pwede din namang tingnan sa aspeto na, naging longer yung education. Mas nababad ka naman na mag-aral. Pwede din. Diba? Pwede nating tingnan doon sa babad nga lang kasi talagang gastos. Kaya yung mga beshiwap natin, yung mga marshi natin, nagreklamo kasi babad nga sa pag-aaral, babad nga sa training, yung mga estudyante, babad din sa gastos. Kasi yun naman ang katotohanan, 'di ba? May mga ibang tao, ang dami kong nakilala or may experience na gano'n na kahit nakakuha sila ng libreng education, let's say graduate sila ng with honors valedictorian ng high school, tapos may scholarship pagdating ng college, yung mga iba hindi nila nasusustain kasi mabuti kung yun lang ang gastos. Hindi lang yung tuition yung gastos kaya nagreklamo yung mga iba, dagdagan lahat. Kaya tendency hindi na rin tinatamad na. wag Napagod na na agad Diba? But always remember that great things take time. Wala pong mabilis sa world ite. Hindi lahat ng mga magagandang nangyari sa buhay ng isang tao ay nangyari sa isang iglap. Kailangan mo talagang paghirapan yan to enjoy the fruits of your labor. Correct. Kasi pag nakuha mo yan ng mabilisan, hindi mo rin siya masyado ma-appreciate compared sa isang bagay na talagang pinaghirapan mo, pinagpaguran mo, inalayan mo ng sarili mo. Pag dumating sa iyo yung time na yon, ibang-iba yung appreciation na ibibigay mo dun sa achievement na yun. Diba? Talagang parang pera. Pag alam mong talagang pinagtrabahuhan mo yung pera, hindi ba't iniingatan mo yung perang yon? Totoo. Pero pag, di ba, pag binigay lang. Parang madali din siyang gastusin. Hindi natin siya na-appreciate. Kaya lang parang iba yung pag-aalaga natin doon sa perang tayo mismo yung nagpakahirap compared sa perang ibinigay lang. Di ba? May difference. Ayun. So, pagpatuloy mo lang yan, laban lang. Oo. Saka mo na ulit problemahin yung yung responsibilities mo sa parents mo. Kasi kapag na-fulfill mo na yung goal mo. At saka ang kagandahan dito, matututo din yung dalawa mong kapatid. Yung dalawa mong kapatid na walang ibang ginawa kundi mag-cellphone. Yes. Parang it's a way of also teaching them to know how to fish. Ganun, tuturuan mo din sila para hindi lang puro ikaw pa yung bunso, 'di ba? Minsan yung bunso siya yung siya yung medyo spoiled 'di ba? Tapos ngayon ikaw yung breadwinner. Sabi na nga, may mga iba na nag-share ng kanilang mga sentimiento Sabi nila, dati yung corned beef lumalangoy sa sabaw. Ngayon, kita na yung sibuyas at tuyo na din. Kasi, natatandaan ko dati, partner, ang corned beef namin masabaw. Para para dumami. Totoo.
Tapos sinyalis pala yun na medyo nakaluluwag-luwag ka na kapag ang corned beef mo tuyo na tapos may mga sibuyas. Kasi tama, natatandaan ko corned beef namin may sabaw. Corned beef sabaw talaga siya para madami siya. Hahaba yung life niya. Totoo. Oo. Di ba yung noodles nga dati, isang kasirola yun sa bahay Correct, namin. totoo. Parang akala ko normal lang yun nung panahon na yun, na pag bumili ka ng isang yung noodles na nasa pouch. Oo. Isang kasirola yun nilalagyan lang ng asin, tas paminta, betchin ulit ng mga tita ng tita namin, ng mga lola namin nun, para magmukhang marami. Akala namin normal yun. Nung lumaki ako at nagkaroon ng trabaho, tas bumili ako ng sarili kong noodles, hindi pala ganun yun. Makikita mo naman doon sa instruction na parang sakto 2 lang. cups of water Oo, lang. correct. hindi isang kasirolang tubig yung nilalagay. Para saktong-sakto lang yung lasa. Ako classic din, partner, yung isang kwento ng isang kong kaibigan na akala nila naman ang pagkain na pagpag ay normal. Nalaman lang nila na hindi normal yun nung nag-college sila. Nung may nakakausap na sila mga kaibigan, tapos nakita nila na hindi pala itinapon ng mga pagkain. Oo, correct. Kasi ganun din parang noodles na nilagay sa kaserola. Parang mga tinapon na pagkain, tapos pinagsama-sama, tapos dadamihan ng sabaw. Parang ganun. Doon na lang din na na-realize, yung kinakain pala namin hindi regular na pagkain. So parang tayo, ang corned beef pala hindi dapat masabaw, 'di ba? Dapat pala tuyo. Medyo tuyo siya kung meron mang sabaw, kaunti lang. Sabi ko, naalala ko dati yung tatay ko. Merong tawag kasi miyembro ng tawag ba doon? Basta charismatic yung group ng simbahan. So, nagbabahay-bahay kasi sila per week. So, kunyari, sa bahay nila Nicole, nandun lahat ng mga members ng charismatic na yon. Tapos, dun mag-worship, kakanta ng mga religious songs, blah, blah, blah. And after the worship, may pakain. So, nung time na nasa bahay na namin, hindi ko alam, nagulat lang ako, ang daming tao sa bahay namin. Tapos yung tatay ko busy nasa kusina, naglalaman ng tinapay ng peanut butter. Tapos syempre, kailangan, di ba sa bahay pag may okasyon, pag may tinapay, may juice. Sabi ko, tay, nasa yung juice mo? May binili siya na isang pouch ng yung Tetra Pak. Oo, isang maliit na pouch. Pang isang pang isang yung gano'n, yung malaking lagi sa malamigan. Oo, correct. Sabi namin, ito lang yung natin. Yung basta juice may natin. kulay, ice. Lagyan mo pa ng yelo, hahaba pa buhay niyan. Oo, nilagyan lang namin ng maraming asukal, basta manatilin lang yung kulay, pero alam ko na putlang-putla siya. Na parang nakakaya sa mga bisita namin. Paano? Yun lang yung kaya namin. Yun lang yung afford namin. Pero ngayon, nagpapakiter na si partner. At saka real juice. Oo, excuse me. Hindi synthetic. Oo, real juice. Di ba? Pero nung mga panahon na yun, may isip mo, kaya ba namin? Oo. Parang nakakahiya naman. Dahil sa mga ganong experiences, syempre, bigla ka nagkaroon ng goal. Nagkaroon ka ng dream. Tama. Na hindi mo hahayaan na forever kang ganon. Correct. And, true enough, things have changed. Right. Diba? Hindi mo iaalaw na mangyari yun forever. So, kung dati matabang yung juice mo, ngayon, matabang yung corned beef mo, diba, ngayon, masabaw ang noodles mo. Ngayon, pak na pak ka na, diba? Malakasan na. True. Dadaloy din ang ginhawa, dadaloy din ang grasya sa madaling salita. Correct. Yan. May liwanag din ang bukas. Correct. Ang sarap din talagang flashback. Yung mga eksenang hirap na hirap talaga dati. Tapos ngayon, ang bilis na ng mga bagay-bagay. Kaya siguro, partner, ako alam mo, favorite ko yung wafer. Wafer ang wafer. Wafer. Bili ka ng wafer. Wafer. Sabi ng mga nanay. Pamerienda ni Nene, bili kang wafer. Kasi dati, kapag ka bumili ka ng isang lata ng biscuits, meron lang wafer na iilan yun sa ibabaw Oo, 'di ba? Hindi kasi siya yung pinakasosyal. Kasi siya yung medyo maharlika, parang ganoon. So, natatandaan ko 'yun na tinitipid yun na hati-hatiin sa aming magkakapatid kung meron man. Okay. Tapos magtitiis na kami dun sa mga lahat pare-parehas yung lasa. Iba-iba sila ng shapes pero pare-parehas lang naman yung lasa nila. 'Di ba na biscuit? Pero okay na kasi isang isang
malaking lata, 'di ba, balde. na balde or lata ng biscuit na hindi lang yun yung function noon, lagayan din yun ng bigas pagkatapos, 'di ba? Tsaka upuan sa dresser. Upuan namin sa dresser dati. Para may picture na ako nun sa throwback Yung upuan namin sa dresser, yung yun parang rebisco na lata ng biscuit. Correct, MY San, ganun. So, ano yun, kaya hanggang ngayon, partner, sobrang favorite ko yung wafer kasi parang feeling ko, ano siya, ayan na naman tayo sa mga sugat ng kabataan. Kaya pagka nag-grocery kami, lagi may wafer. Kasi yan yung mabagay na, yan yung pagkain na kaunti lang noon na hindi ko, mabibili mo lang yun kapag, mahal yata kasi siya pag separately, na puro yun lang. So, ma-achieve ko lang yung makakain ng wafer na yun kapag ka bibili ng malaking MY San o Rebisco na na hindi din naman lagi. 'Di ba? Kasi magkano yun nung araw? Mahal din Oo, mahal pasalubong din. Yun. Oo. Pasalubong yun. Hindi siya everyday consumption. Correct. Ano siya, pang special occasion. Tama. Oo. Diba? Tatandaan ko yun. Correct. Pag may bisita, Pasko. nakalagay sa nakalagay sa platito. Oo. Sari-sari yung yung alam mo, itsura. tipak-tipak na yung tinapay Correct, pero may correct. biskwit. Oo. Shala ka pa rin nun. Totoo yan. Diba? Oo, diba? Yung kwento ng hamburger, for example, di ba, for us, during our childhood, ang kwento, ang istorya ng isang hamburger ay achievement, simbolo ng ng pagkamayaman. I'm not sure nung kabataan nyo kung ganyan, pero nung kabataan namin correct. hindi lahat kasi nakaka-afford ng hamburger during our time. Yes. Sandwichan lang. Diba, peanut butter. O kaya diba, yung lang, mayonnaise. yung mayonnaise, hindi ko nga alam, partner, na yung mayonnaise, parang dapat dressing lang pala Oo, siya. Dressing pala. Sa atin, palaman na po Palaman yun. na siya. Parang nitong lumaki walang patty, di ba? Dapat may patty pala yun. dapat may patty o kay hotdog, di ba? Dati, yun na yung palaman namin. Yun yung pinakang palaman. Oo. So talagang pag sinabi nating hamburger, yung story palagi ng mga kabataan namin, simbolo siya ng pangmayaman. Tama. Ibig sabihin, at simbolo siya ng achievement, meaning hindi mo siya may experience na makain unless meron kang achievement. Unless meron kang, kunyari, anak, pag nagkaroon ka ng mataas na grade sa school, iti-treat kita ng burger. Diba? Doon ba nagsimula, doon ba simula yung pa-burger ka naman? Yata, oo, diba? parang ganon. Pa-burger ka naman. Burger kasi, is something special. Correct, hindi siya yung, kaya tama, I guess, doon din yung nagsimula yun. Mapa-burger ka naman. Kasi, hindi, ibig sabihin, correct, kumbaga parang na-promote ka kasi. So, pa-burger ka naman. O kaya, birthday, o kaya may dumating na balikbayan, pa-burger ka naman. Totoo yan. It's not an everyday thing na pwedeng pag nagkapera ka, bibili ka ng burger that time. Hindi, kasi hindi mo siya afford. Tama. Kahit yung soft drinks Di ba? Pag fiesta lang at pag may bisita tayo nagsosoft drinks. Ano ka ba? Today, pag may sakit, pwede. Pag may sakit lang, di ba? Ganon. Pag may sakit ka lang bibigyan ng soft drinks. May pang-royal yung nanay mo pag may sakit ka. Correct, di ba? Yung ganun. May siya, may status symbol yung mga ganyang klase ng pagkain that time. Ngayon, anytime, anyone can buy hamburger and soft drinks. Hindi ko lang din alam kung anyone at anytime kasi mas madami din ding options sa mas mura or pwede ding na kahit na anytime, anywhere ka makabili niya ng soft drinks or ng burger kasi yun nga, naging nakaluluwag-luwag ka na. Hindi ko makakalimutan yung burger na yan. Yung apat kami magkakapatid, 4 na hati yun. Oo. Isipin mo yun, 4 na hati para lang masabing nakapag Jollibee kami, bibili kami ng isang regular yam. Hindi pa nga namin afford yung may cheese 'di ba? Tapos hahatiin namin yun sa 4 kasi 4 kami magkakapatid. Ganun. Oo, may ganun. Kaya din siguro, kaya minsan kaya naniniwala ko na madami talaga tayong mga sugat ng kabataan natin. Kaya tayo ganito ngayon, 'di ba? Ay maaaring dun sa mga kakulangan natin nung mga bata tayo, parang ganun. Totoo 'yun. Oo. Naalala ko talaga yung burger. Burger, no? Yung dati nung umuusbong pa lang yung bodies kasi nag-start sila sa hamburger. Sa Lukban at yung burger na yun sa harapan lang ng bahay nila binebenta. Naalala ko 4 pesos and 50 cents pa lang.
nung panahon na yon. And nagkakaroon lang ako ng hamburger na yon kapag Parents Day o kaya Christmas Day kasi babaunin ko siya. Sipin mo yun. Ganun Oo. ka-espesyal lang na okasyon. Twice a year. In other words, yun lang. Once or twice a year mo lang matitikman yung hamburger. So yun yung symbol nun na parang, ay grabe no, hindi siya everyday merienda. Everyday food. Oo. Hindi siya ganun. Pag may achievement ka lang sa buhay or pag merong special occasion in your life, saka ka lang makakatikim na masarap na hamburger. Na pag dumadaan ako, gusto kong kainin pero hanggang paglalaway na lang ako. Kasi ang bango kasi ng patty. Correct. Amoy na amoy mo, malayo ka pa lang malayo pa, naglalaway ka na oh my God, ang bango naman ito. Gusto kong makabili. Kaya lang, walang okasyon nataga yun sa isip mo, na-instill yun sa isip mo na walang okasyon, hindi mo siya pwedeng kainin, amuyin mo na lang. Oo, makakatikim ka lang yan sa birthday mo, Tama. sa Parents Day or kapag Christmas Day. Kami nga, partner, hindi na rin namin afford yung may patty eh. So, di ba, mayonnaise. Dressing lang pala yung mayonnaise. Hanggang cheese lang palaman kami. Na yun. Di ba palaman na yun? Hindi, tsaka pinapalaman ko ang piwi. Yung piwi na chips. Pinapalaman ko yung piwi na chips kasi isipin mo na lang, parang burger siya. Kasi barbecue flavor. Ganun. Isa pang sugat ng kabataan bilang idiretso na natin to sa ating podcast. Isa pang sugat ng kabataan, partner, yung popcorn. Lalong-lalo na sa sinehan. Parang medyo pwede kang makanood ng sine pinag-ipunan ninyo, pero hindi kayo makakabili ng popcorn kasi medyo maharlika yung popcorn. 'Di ba? Hindi ka basta-basta makakabili ng popcorn kasi talagang parang feeling ko medyo kapresyo na siya nung mismong sine. Yung medyo noon kasi ngayon sobrang mahal na kasi ng ng movie eh. Pero noon parang medyo magkalapit na sila ng presyo ng sine. Kaya natatandaan ko manonood kami ng sine kapag may ekstrang pera, ganyan. Pero wala kaming baon. Kung meron kaming baon, yung mga chichirya, yung mga ay sa bulilit, yung mga ganon. Yung mga ganon lang. Pero hindi talaga kami makakapag-popcorn. Kaya nung nakakapag-popcorn na ako sa sinhan, partner, napaproud ako sa self ko. I'm so proud of yourself. Tsaka, kaya ang hilig ko din, partner, sa grocery, bibili ako ng yung microwavable popcorn. Kasi, para anytime na gusto ko ng popcorn, hindi ko yun na-achieve nung bata ako eh. Pwede ako mag-popcorn. Hindi ko kailangan manood ng sine para mag-popcorn, di ba? Pero then again, partner, nagbago na rin kasi din yung takbo ng world eh. Mas available na din kasi lahat at a lower price. Hindi katulad dati na mas kaunti yung choices, tas mahal sila. Ngayon, mas available na sila at a lower price. Mas maraming options. Pero definitely, medyo may extra budget ka na rin kasi talaga. Kaya na-afford mo na yung mga ganong klase mga bagay. So, pwedeng magbago ang lahat. Totoo yun. Yung ganitong klase ng experience, yun din yung medyo parang pinapamana ko sa mga anak na parang, anak, we're not rich. Correct. Kasi para magkaroon din sila ng sana maging ganun lang din yung impact. Or maging ganun yung effect or thinking ng anak na na pag sinabi mong poor ka, o sinabi mong we're not rich, magkakaroon siya ng drive. Magkakaroon siya ng motivation na kailangan kong magsipag for us to become rich. Tama. Diba? Sana ganun lang yung effect. Kasi for us, tayo na-experience yun, na-realize natin na hindi pala tayo mayaman. Ang naging mindset natin, kailangan kong magtrabaho. Correct. Kailangan kong magsikap sa buhay para, diba, yumaman kami at matikman yung mga bagay na wala kami. Tama. Diba? So, magandang din yun. Magandang pamana sa mga anak. Correct. Na ang mga bagay ay pinaghihirapan. Yes. Diba? Na ang goal mo pagsikapan yun at maging nakaluluwag-luwag. Ganun. Yan yung mahalaga. Pero kung halimbawa hindi nila na-achieve, partner, yung lesson na yun. Diba natandaan mo parang problema ko yan ng slight eh. Kasi sabi ko, feeling ko, naging maayos yung pananaw ko sa buhay kasi thankful ako sa childhood ko na medyo kapos kami talaga. Ganon. Kaya ibig sabihin talagang work hard lagi. Parang ngayon lang medyo nag-chill pero dati talagang work hard sobra kasi kailangan madaming i-achieve, parang mga ganon. Yan yung mga ganyan. So pero kasi ayaw natin mangyari sa anak natin yun na sobrang parang kapos na kapos katulad nung tayo. At hindi naman sila magiging sobrang kapos kasi alam naman natin na kahit papaano pwede natin mabigay. Hindi man nila makuha yung lesson na kailangan paghirapan.
lagi lang natin tatandaan, partner, matututo sila sa ibang bagay. Kasi iba naman yung mga pagsubok na ibibigay sa kanila kung saan may matututunan din nila kung Iba yung paano lumaban. Oo, iba din yung pagdadaanan nila. Kung baga tayo, ito yung dinaanan natin. Sila, hindi man nila dinaanan yung sobrang hikahos na dressing lang pala ang mayonnaise nung araw o kaya yung kanikwento mong Parents Day lang at Christmas Day yung burger. Hindi man nila. Kasi at anytime, pwede naman talaga natin sila bigyan ng burger ngayon eh. Hindi man nila mag-gets yun. May iba silang pagsubok na pagdadaanan na magtuturo din sila sa kanila sa buhay, 'di ba? Lalaban din sila at lalaban. So ganun lang po tayo mga kabisyo, laban lang kasi things change, opportunities change. Mababago din po ang lahat. Ganun. At yun yung nagbibigay ng kulay sa buhay natin. Yes. Yung mga hindi magaganda na nangyayari. Mahirap siya maintindihan at that particular moment in time. Pero paglipas pala ng panahon, ay, ang kulay pala ng pinagdaanan ko. Ganda pala niya. Ang dami natin na share kwento. ngayon. Biglang naging podcast yung episode, di ba? Ito, nightmare sa atin to eh. Di ba? Na parang feeling natin kawawa tayo ng mga panahon na yun. Hindi natin matikman yung hamburger. Correct. Pero nung lumaki tayo, di ba? Ang sarap ng kwento. Di ba? Na parang, ay, makulay pala yung kabataan ko. And tama yung sinabi ni partner, di ba? You'll be proud of yourself of how far you've come. Correct. I'm so proud of yourself kahit kailan pwede ka nang bumili ng burger. Nakakaiyak, di ba? Samantalang dati, hirap na hirap kang bumili ng burger. O kaya kung makakabili ka ng burger, yung mas marami pa yung ketchup kesa dun sa burger. May ganong burger na sobrang mura. Ganon. Yung hindi quality. Ganyan. So sa'yo, Jane, ulitin namin, bonggang-bongga yung ituloy mo ang iyong pag-aaral. Napakaganda ng magiging resulta nito sa buhay mo. Maganda yan na meron kang direction in life. Ayan. Sa mga kabisya natin na nakaantabay, gustong ma-feature din yung kwento. Parang feeling ninyo, ay, wala naman yung kwento ni Jane sa kwento ng buhay ko. Aba, hindi naman kami naniniwala hanggat hindi ka nag-i-email sa amin. Kaya naman send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.